Anong gusto niyong gawin? Tulong, saklolo. Parang si Ate Chunhua ang boses. Huwag kayong lumapit! Anong gagawin niyo? Tumahimik ka, peste. Siguro Lee ay anak ni tagapamahala Lee. Nakita ka niya, swerte mo iyon. Ganda. Ang ganda mo. Sayang naman, nagtatrabaho ka pa ng mabigat. Halika, ako, paglingkuran mo ng maayos. Marami akong pera para sa'yo. Ah, Gusto niyo bang pilitin ako? Punitin niyo ang damit niya. huwag mo kong hawakan! Ah! Dalawang walang kwenta. Umalis kayo. Saklolo! Anong ginagawa nyo? Saan galing yang lalaki? Umalis ka na. Huwag kang makialam. Sinasabi ko sa inyo, Ngayon, nandito ako. wala kayong magagawa. Hindi marunong makisama. Lumayas ka. Amo, yung lalaki, parang patay na. Ah, patay. May pumatay. Siya mismo ang nadulas at nahulog. Wala kaming kinalaman. Tara, alis na. Dadan! Dadan! Dadan? Ibaasyo. Ibaasyo. Kumusta? Hahaha. GNI. Fei Gong. Lu Dandan. Mula ngayon, ikaw ang magiging tagapagmana ng pamilyang Lo, ang ika-46 na henerasyon. Pamilyang Lu. Ako si Luban. Dahil sabik kang magligtas, ipapasa ko sa iyo ang Luban Zhaohua Shenshu at ang Zhaohua Space. Sana'y ipagpatuloy mo ang sining ko at palawakin pa. Hindi ba ako namatay sa pagkakabagsak? Buhay pa pala ako. Mukhang totoo pala ang mga iyon. Si Ludatan, tagapagmana ng angkan ng Lu. Maligayang pagdating sa Zhaohua Space. Sa kasalukuyan, ang host ay na-activate ang unang antas ng Zhaohua Art at 100 metro kuwadrado ng karapatan sa paggamit ng Zhaohua Space. Ang Zhaohua Art. Ay, Hehe, gumaling na ang binti ko. Ang galing talaga ng Zhaohua Art na ito. Hindi lang nakakapagpagaling ng sakit at nakakapagligtas ng tao. Ito, mayroon din itong matagal nang nawawalang sining ng luban. Ito ba ay labag sa kalikasan? Mangyaring magsikap ang host sa pagsasanay upang maabot ang 9 na antas ng Zhaohua Book. Ay, hindi lang ganap na gumaling. Kahit na 100 tao ang nasa harap ko ngayon.
madali ko silang matatumba. Datan, gising ka na. Inalagaan kita ng 3 araw. Sabi ng doktor, malaki ang posibilidad na maging comatose ka. Humiga ka ng maayos. Papahiran ko ang katawan mo. Ito. Ano ba? Junhua, nahirapan ka. Ano ka ba? Kung hindi dahil sa iyo, matagal na akong nilapastangan ng iba. Subalit, ang ama ni Li Aotian ay tagapamahala ng construction site. Sinira mo ang kanyang plano kung hahanapin kanya ng gulo. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Kung lalapit siya, pagsisisihan niya. Nagugutom ka na yata? Kumain ka muna. Babaeng walang hiya. Hinahanap kita ng 3 araw. Nandito ka pala nakikipagbaboy sa ibang lalaki. Bakit ka nananakit ng tao? Junhua, bakit mo ako hinihila? Ikaw, Datan. Siya ang aking lalaki. sige, peste kang babae ka. Matagal na tayong magkasama. Hindi mo man lang ako inalagaan ng ganyan. Punasan ng katawan, tapos pakainin pa. Ikaw, sadyang gusto mo akong lokohin, di ba? Hindi, nagkakamali ka. Wala kaming iba ni Dadan. Ginagawa ko ito para lang magpasalamat sa pagligtas niya sa akin. Ligtas? Utang na loob? Ano ba talagang nangyari? Kahapon, si Li Aotian, dinala niya ang mga tao para saktan ako. Si Dadan ang nagligtas sa akin at nasaktan ang ulo niya. Walang utang na loob! Kahapon kung hindi dahil sa akin. Ate Junhua, masasaktan ka ng mga loko. Matagal ka nang niloko. Li Aotian. Siya ay anak ni Li Jiangguo, ang manager, yung mayamang anak. Ay, tanga ka talaga, babae. Si Mr. Li ay may gusto sa iyo. Sumunod ka na lang sa kanya. Kung sumama ka sa kanya, hindi na tayo magtatrabaho ngayon. Wanggang, ako ang asawa mo. Paano mo magagawa? Tumahimik ka. May pagkakataong kumita ng malaki. Hindi mo sinasamantala. Papatayin kita, babae. Ang asawa ko, wala kang pakialam. Bilang isang lalaki, hindi mo iniisip kung paano protektahan ang asawa mo. Sa halip, ibebenta mo ang asawa mo para sa pera. Wala ka bang hiya? Peste ka, papatayin kita. Ay. Oh. Ano? Masakit, di ba? Ano-anong ginawa mo sa akin? Babala lang ito.
Kung pagkatapos nito, Gagawin mo pa rin ito kay Ate Chunhua. Hindi ito magiging ganito kadali. ikaw, Umalis ka na. Ipapalabas ko ang bituka mo. Mga masasamang tao. hintayin mo. Ay. Ate Chunhua. Okay na. Dadan, bakit ang bilis mong gumaling? At ang binti mo. Hindi ko alam. Baka nagbunga ang kabutihan. Tara, magpa-discharge na tayo. Daan, Shawang, Dawang, Tigil. Salamat Kuya He sa malaking rocket na ipinadala mo. Mahal kita. Mua. Halika, mag-show tayo. Magkwentuhan tayo. Ngayon lang, bumuti na ang panahon. May magagandang dalagang nagpe-play ng script para sa atin. Sayang, tingin lang. Hay, tingin lang ayos na. Yung mga sikat na influencer, paano nila tayo papansinin? Mga migranteng manggagawa. Hoy, Dagan. Naalala ko dati sumali ka sa You May May na live raffle, di ba? Ano napanalunan mo? Wala? Wala. Hindi nanalo. Sabi raw original na medyas, pero halatang bago. Hoy, ano? Emergency meeting? Sige, dadating ako agad. Hoy, Dagan. Kakagaling mo lang sa ospital. Magpahinga ka muna. Maya, sasabihin ko sa foreman para sa'yo. Sige, salamat ha. Ate Chunhua? Bakit ka nandito? Inihanda ko ang gamot at dinala ko sa'yo. Ikaw, isang lalaking pabaya. Tiyak nakalimutan mo na, di ba? Ate Chunhua, napakaganda at masipag na babae. Paano napunta kay Wang Gang na gago? Ano? May something sa mukha ko? Wala. Ate, ginaganyan ka ng asawa mo. Bakit hindi ka makipaghiwalay? Taga-probinsya lang ako. Walang tumutulong sa pamilya. At sinabi ni Wanggang, kung makipaghiwalay ako, siya ay... Hayaan na, wag na nating pag-usapan yan. Inumin mo muna ang gamot. Ate, tutulungan kita? Ako. Kasalanan ko. Ate, aayusin ko para sa'yo. Ito, ate, makinig ka sa paliwanag ko. Hindi ate, makinig ka sa paliwanag ko. Ay hindi yan ang nakikita mo. Ako, Ate, alam ko, ang mga kabataan, mainit ang ulo. Normal lang. ay naku hindi ate. May isang streamer dati. Nag-raffle siya sa live stream niya. Hindi ko sinasadyang naklik. Tapos, nanalo ako. Oh. Talaga? Ate, hindi ako nakatapos ng kolehiyo. Nagtatrabaho na ako. Wala pa akong naging nobya dati. Hindi pa ako masyadong nakikipag-usap sa babae. Ako ay nako. Medyo curious lang kasi. Kaya, ako. Ate, kung ibalik mo sa akin, Gusto mo bang makita? gusto. Anong makikita? Para nagantimpala sa pagligtas mo sa akin. Huwag nang ulitin.
Si, kayong masasamang lalaki't babae, nangangaliwa kayo sa dormitoryo. Sa harap ng araw, ginagawa ang mga maruruming bagay. Makikipaglaban ako sa inyo. Hindi, Wanggang. Makinig ka. Ipapaliwanag ko. Pwe, ano pang ipapaliwanag? Nakasuot na ng medyas. Nagpakasal ako sa iyo, 5 taon. Hindi kita nakita na nagsuot ng medyas. Hindi yan pangangaliwa. Ano yan? Wanggang ang ate ko. Nagdala ng gamot para sa akin. Kung magsasalita ka pa ng kalokohan, Huwag mong sisihin kung hindi kita pakikitunguhan ng maayos. Ito ako. Ay, Su. Ginoo, nagkakamali lang kayo. Ludandan, kamakailan, nahulog mula sa itaas. Ito yang Chunhua. Siya ay may magandang intensyon. Nagdala ng gamot. Ito ay sa pagitan ng mga kasamahan sa trabaho. Pagtutulungan, wala nang iba. Oo, amo Sulu Dandan. Siya ay tahimik at masunurin. Hindi ka noon, di ba? Dandan, bilisan mo. Sige, tumigil ka sa pagpapaliwanag. Naiintindihan ko na. Hindi ko inaasahan. Pumunta ako para i-check ang kaligtasan ng site. At nakatagpo ako ng ganitong sitwasyon. Buwisit na lalaki. Shen Gongtu, Ay. mukhang hindi naman siya nasaktan. Ngayong hapon, hayaan mo siyang magpatuloy sa trabaho. Oo. Ay, Amo Su, kayong dalawa, hintayin ninyo ako. Pupunitin ko ang mukha mo. Dandan, halika. Oh, ay, ang galing mo pala, pare. Dati akala ko, tahimik ka lang. Pero sa likod, nangunguha ka ng asawa ng iba. Ninakaw mo na. eh, Anong pakiramdam? Ikwento mo sa akin, tol. Ay, hindi naman. Kung ayaw mong sabihin, edi wag. Bakit mo ako tinatalsikan ng tubig? Ay, ako at si Ate Chunhua. Wala talagang kahit ano. Kami ay malinis. Walang bahid. Ay, hindi na kita kakausapin. Nasukat ko na ang mga sukat. Kailangan kong pumunta at mag-cut ng materyales. sino ang maniniwala diyan? Ha ha ha. Ate, ang progress natin sa site. Nasa 80% na ang natapos. Oo, ngayong gabi. Ang tungkol sa pananatili ko sa dormitoryo ng empleyado. Naayos na ba? Naayos na, pero ang dormitoryo. Ang kapaligiran. Gusto mo bang isaalang-alang? Walang problema. Sa totoo lang, pumunta ako dito para magsagawa ng pananaliksik sa grassroots. Ang kapaligiran ng tirahan ng empleyado. Dapat maranasan ko rin ito. Si, Tingnan mo siya. Sa tingin ko, kahit maligo sa Yellow River, hindi na ako malilinis, hey. Ay, masama. Ingat sa paa mo. General Su, okay na. Sa tingin mo ba nakakatawa? Ano? Anong ibig sabihin? Ganito ba ang ginagamit mo na trick na pagliligtas sa babae para lokohin ang mga babae, di ba? Ibig mong sabihin na sinadya ko ang bitag na ginawa ko. Oy, ikaw! Tumigil ka! Linawin mo ang sinasabi mo. Parang asong kumagat kay Ludong Bin. Walang utang na loob. Darating ang araw na hihingi ka sa akin. Yang Chunhua. Nasaan ka? Bigyan mo ako ng tubig. Siguradong may pinuntahan. Hintayin ko ang pagkakataon. Papatayin kita, babae. Mama. Kuya Gang, anong nangyari at galit na galit ka? Hehe, Master Lee. Bakit kayo nandito? Umupo ka. Halika. Umupo. Ha ha ha. Wang Gang, ikaw ba ay matalino o tanga? Alam mong gusto kong matulog sa asawa mo. Hindi mo ako galit? Ay, Master Lee. Ano bang sinasabi mo? Ay, kung nagustuhan mo ang asawa ko, iyon ay kanyang swerte. Iyon ay swerte ng pamilya Wang namin. Paano kita magagalit? Buti naman at marunong kang umunawa. Bibigyan kita ng paraan para yumaman. Si Su Qingxue ay matutulog sa dormitoryo ng manggagawa ngayon.
Ito ay bagong binili kong pabango na pampatulog. Maghanap ka ng paraan. Patulugin mo siya at dalhin sa construction site. Ngayon, gusto kong maglaro ng mabuti. Ang babaeng ito ng Yuncheng na malamig na kagandahan. Ito ay labag sa batas. Ang card na ito ay may 100,000 piso. Pagkatapos ng gawain, may higit pa. Master Lee, huwag kayong mag-alala. Ang bagay na ito, aayusin ko ito ng maayos para sa inyo. Ha ha ha. Ludataan kung pumunta ka para humingi ng awa. Sige, umalis ka na. Maamsu? Bakit ka na pa rito? Maamsu, napunta ako ngayon para sa inyo. Para pag-usapan ang nangyari ngayon. Wala na bang masasabi sa nangyari ngayon? Maamsu, talagang na-misunderstood niyo si Dali. Ang nangyari ngayon ay isang pagkakamali lang. Pagkakamali? Iniligtas ako ni Ludali. Nalito lang ako. Ewan ko kung bakit ko naisipang ganoon siya gantihan. Si Dali ay talagang mabuting tao. Pwede kayong pumunta sa buong construction site at magtanong-tanong. Sige, sa inyong mga bagay, wala akong pakialam. May iba pa ba kayong kailangan? Kung wala, kailangan ko ng magtrabaho. Maamsu, totoo ang lahat ng sinasabi ko. Pakinggan niyo po ako mula simula hanggang dulo. Nagmamakaawa po ako. Uy, ikaw. Tumayo ka. Maamsu, Kaya, si Ludali ay para iligtas ka mula kay Lee Aotian iligtas. Kaya siya nasugatan. opo. Maamsu, huwag po kayong maniwala sa sasabihin ng asawa ko. Isa siyang walang kwentang tao. Wanggang. Maamsu, Nasaan si na Lao Zhang? Lumabas na naman para uminom. Babala, nakakita ng amoy ng pampatulog. Pinagmulan, pinakasilangang dormitoryo ng mga manggagawa. Pinakasilangan? Hindi ba iyon ang dormitoryo ni Su Qingxue? Hindi maganda. Ano bang nangyayari? Bakit mo kami pinatawag dito? Wala namang sinabing overtime. Hindi ko rin alam. Ano bang nangyayari? Lisaw. Tayong lahat, bakit tayo pinatawag dito? Hindi ko rin alam. Wala namang sinabing overtime. Mga kasama, sa araw-araw ninyo, kahit walang malaking ambag, may sipag naman kayo. Dahil sa inyong sipag at tiyaga, si Li Xiao ngayon ay bibigyan kayo ng isang masaya. Ipasok ang mga tao. Ay, hindi ba yon? Si Suzong at si Yang Chunhua. Anong nangyari sa kanila? Hindi ko alam. Li Xiao, tapos na ang lahat. At saka, sobra pa sa target. Dinala ko si Yang Chunhua at dinala ko rin sa iyo. Ikaw ang galing mo. Pagkatapos ngayong araw, dagdagan ko pa ng 500,000. Ay, salamat Li Xiao. Ay, salamat Li Xiao. Ay, Tawagin ang mga tao. Dalhin ang 2 magandang babae. Gisingin sila. Ngayon, si Li Xiao ay maglilibang kasama kayong 2. Hahaha. Malakas ang amoy ng magandang bagay. Ay! Masama. May nangyari kay Ate Chunhua. Nakita ang pinagmulan ng nakakalitong insenso sa loob ng construction building sa silangang bahagi. Ito. Saan ito? Hoy, kayong 2, gising na pala kayo. Li Aotian. Bakit ka nandito?
Ikaw, anong gagawin mo sa amin? Wanggang, hindi ka tao. Tumahimik ka, Enk. Makapaglingkod kay Li Xiao ay iyong karangalan. Liao Tian, binabalaan kita. Pakawalan mo kami ngayon din. Kung hindi, papagbayarin kita. Suzong, ang construction site na ito ngayon ay desisyon ng tatay ko. Hindi ba't lagi mo akong hinahamak? Ngayon nahuli kita, di ba? Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang aking kapangyarihan. Ikaw, buwisit ka. Akala ko ba ang yabang mo? Sinasabi ko sa iyo, ngayon, sa harap ng maraming tao, paglaruan kita ng husto. Kung tutuusin, si Suzong ang kanyang katawan. Kumpara sa ilang babaeng streamer ay mas masarap. Hahaha. Ano? Li Xiao, matanda na ako. Hindi na ako sasali sa mga bagay na ito. Li Xiao. Bago mag-utos si Li Xiao, sinong maglalakas loob na gumalaw? Panoorin ninyong mabuti. Ang nangyari ngayon, sinong maglakas loob na magbunyag, kayo ang bahala. Pero, sinong gustong sumubok? Pagkatapos kong gamitin ang babaeng ito, papayagan ko kayong makatikim. Huwag kang mag-alala, magiging malumanay ako. Hahaha. Dagan, nasaan ka? Halika't iligtas mo ako. Tigilan mo yan! Tigil mo yan! Bakit siya nandito? Uy, aba, ikaw na naman. Gago. Hinadlangan mo ako dati. Hindi pa kita sinisingil. Ikaw pa ang lumapit sa akin. Ludandan, isa kang hamak na karpintero. Anong ginagawa mong hero dito? Ngayon narito si Li Xiao. Ano ang gagawin mo? Wanggang, tao ka pa ba? Si Ate Chunhua ay asawa mo. Para sa pera, ibebenta mo siya sa walang kwentang taong ito? May hiya ka pa ba? Wala kang alam. Magkano ba ang asawa? Marami akong utang sa labas. Umaasa akong babayaran niya ako. Wanggang, palagi akong naniniwala na magbabago ka. Hindi ko inaasahan na ganyan ang iniisip mo. Ikaw, buwisit na babae. Sinisi mo pa ako. Kung hindi ka marunong tumanggap, makakarating ba ako sa ganitong sitwasyon? At saka, uy, ikaw at itong ulila araw-araw kayong magkasama. Naubos na ang hiya ko dahil sa'yo. Wanggang, nakita ko na ang tunay mong pagkatao. Hindi ka karapat dapat maging tao. Kye, Wanggang, ang leksyon. Noong nakaraan, hindi ka pa natuto? Li Xiao, may kakaiba sa batang ito. Noong nakaraan, basta gumalaw lang ako at biglang sumakit ang tiyan ko. Ilan mo ako? Kahit gaano siya kakaiba. Marami akong tao dito. Matatakot ba ako sa kanya? Kahit gaano siya kadelikado, Marami kaming tao dito. Natatakot ako sa kanya? Hindi ba gumaling na ang binti mo? Ngayon, gagawin kitang babaliin ko ang 3 paa mo. Ang tapang mo. Bilis, umalis na kayo. Huwag mo kaming intindihin. Takbo! Saan ka tatakbo? Ngayon, hindi lang siya ang paparusahan ko. Kailangan niyang makita ng sarili niyang mga mata kung paano ko kayo paglaruan. Hahaha. Ano bang iniisip mo? Su Ching Shue, manggagawa lang siya. Paano kanya ililigtas? Takbo! Sa tingin ko, ang dapat tumakbo ay kayo. Ganito na lang. Bigyan kita ng pagkakataon. Bibilang ako ng 3. Lumayas ka dito. Boy, sa tingin ko, hindi ikaw parehong baldado ang binti at utak mo? Ang tapang mong magbanta sa akin? Naghahanap ka ng kamatayan. Ito ang resulta ng hindi mo pagpapahalaga sa pagkakataon. Sige, gawin mo. Luban Shu, mga kakaibang puwersa. Bakit mo ako sinaktan? Gusto mo bang mamatay? Ikaw ang unang sumuntok sa akin. ako,
May multo. Ano ba talaga ang ginawa mo? Binigyan na kita ng pagkakataon. Ikaw mismo ang hindi nagpahalaga. Huwag kang lumapit. Huwag ka nang lumapit. Lumayo ka. Hindi ba gusto mong maglaro? Hindi ba gusto mong makipaglaro sa maraming tao? Ngayon bibigyan kita ng magandang gantimpala. Lumapit kayo sa akin. Ano ba ang gusto mong gawin? Paglaruan ninyo siya isa-isa. Sino man ang tamad, gagawin ko kayong hindi na makakatayo magpakailanman. Bilisan nyo! Pasensya na, Master Lee. Kailangan ko pang magkaanak para sa pamilya ko. Ah, Ay, Dadan? Huwag kang umalis, okay? ay, naku. Ang pagkain na iyon ay may aphrodisiac. Ang init! Ang init! President Su, hindi pwede. Hoy, Oy. Oy. Hoy, 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 hindi pwede, President Su. Ay! Hindi pwede. Hindi pwede, President Su. Ikaw, kung magpapatuloy kayo, hindi na ako magpapakumbaba. Ay, hindi pwede. Oy. Ay, hindi pwede. Huwag samantalahin ang kahinaan. Ang init! Buti na lang, ang 20 taon kong pagkabinata, muntik nang masira. Hindi pwede. Kung pababayaan sila, kung hindi aalagaan, ang kanilang mga katawan masisira ng lason. Pasensya na. Ian. Natapos din. Dadan, mainit ako. Tulungan mo ako. Ma'am, pakiusap. Mabigil ka. Ano to? Ang lambot. Hem. Ikaw. Bastos ka. Hindi! Hindi ko sinasadya. Ba, bakit ka nandito sa kwarto ko? Suzong, makinig ka. Ipapaliwanag ko. Hindi ko rin alam kung bakit. Ang kamay ko, ayun, nailagay lang. Manyak! Walang hiya! Ano pa bang ginawa mo sa akin? Ay, wala naman akong ginawa, Suzong. Ito ay isang malaking pagkakamali. Pagkakamali? Tatawag ako ng pulis. Suzong. Suzong. Ang tapang mo kahapon, iniligtas mo kami. Oo nga, Ate Chunhua. Sila ay makakapagpatunay para sa akin. Kahit iniligtas mo ako, hindi ibig sabihin, mahawakan mo ako ng hindi tama. Sumusumpa ako kung hinawakan kita.
Sa buong buhay ko, hindi ako magkakaasawa. Sina nga. Magkano ang gusto mo? Iniligtas kita, hindi para sa pera. Malapit na akong pumasok sa trabaho. Uuna na ako. Uy, i-check mo para sa akin. Itong si Ludandan. Lahat ng impormasyon. Sige, Suizong. Mas detalyado, mas maganda. Ang puwet ko. Peste ka, Ludada. Kung hindi kita puputulin, hindi ako si Lee Aotian. Dada, kung wala ka sa pagkakataong ito, ewan ko kung anong gagawin ko. Naisip ko na, ngayon, hahanapin ko si Wang Gang para makipaghiwalay. Ate, sinusuportahan kita, Wang Gang na gago. Hindi karapat dapat sa'yo, Tara. Sasamahan kita. Hindi na. Ako na lang ang gagawa nito. Nakakahiya naman na lagi kitang inaabala. Kapag hiwalay na kami, itratrato kita ng masarap. Huwag kang mag-alala. Mag-iingat ako. Siya. Kung may problema ka, kontakin mo lang ako anytime. Binabati kita, host, sa iyong pagunlad sa pagsasanay. Na-unlock ang 200 square meters ng creation space. Na-activate ang ikalawang antas ng Luban Divine Art. Ang galing! Mukhang, kahapon, naubos ang aking kakayahan. Sa halip, pinukaw nito ang potensyal ng katawan. Nagulat ako na nakapag-advance ako. Ngayon, mas malapit na ako sa pagkakumpleto. Mayroon pang 200 square meters na creation space. Dada, masama. Sa construction site, si Yang Chunhua at ang kanyang asawa at ang pamilya niya, nag-aaway sila. Ano? Ano ang nangyari? Sabihin mo ng dahan-dahan. Gusto ni Chunhua ng diborsyo. Ano ang nangyari? Hindi pumayag si Wang Gang. Sinabi pa ni Wang Gang, kung ipipilit ni Chunhua ang diborsyo, papatayin niya ito. Kainis na Wang Gang yan. Mr. Su, nakuha na ang impormasyon tungkol kay Ludandan. Noong college entrance exam, nakakuha siya ng 720. Siya ang top sa science. Pero dahil walang pera ang pamilya, huminto siya. Kaya nagtrabaho siya bilang karpintero sa construction site. 720? Ang taas ng score na yon. Pero hindi siya nakapagkolehiyo? Oo, sayang nga. Baka ang gangster na yon ay isang nakatagong henyo. Mukhang dati, mali ang pagkakaintindi ko sa kanya. Mr. Su. Mr. Su. Ihanda ang sasakyan. Punta tayo sa site. Opo. Ikaw walang kwenta, walang anak, at gusto mo pang makipagdiborsyo? Ngayon, papatayin talaga kita. Sumama ka na sa akin. Huwag ka nang magpahiya dito. Lakad, sundan mo ako. Baliin ko yung binti mo. Hindi ako sasama. Ngayon, sa harap ng lahat ng trabahador, linawin natin ang lahat. Ang kasal na ito? Dapat ayusin ang diborsyo. Narinig ko, si Wang Gang, taon-taon ay nagsusugal at nagbabaon sa ibang babae. Ang asawa niya ang tanging nagtatrabaho para sa pamilya. Kung ganyan kabait ang asawa, hindi ko sasaktan yan. Kita mo, ngayon talaga magdidiborsyo na. Hoy, anong pakialam ninyo? Mga hamak na trabahador lamang kayo. May kapal pa kayo ng mukha para magsalita. Bakit kayo nakikialam sa pamilya namin? Sinasabi ko sa inyo, ngayon, papatayin ko talaga siya. Huwag ninyo akong pilitin. Kung hindi kami magdiborsyo, tatapusin ko na ang buhay ko. Tapusin mo? Gusto mo mamatay? Eh di mamatay ka na. Pag namatay ka, makakahanap ako ng bago para sa anak ko. Sinasabi ko sa'yo, habang buhay ka, miyembro ka ng pamilya namin. Patay ka man, multo ka pa rin namin. Ngayon, tuturuan kita ng leksyon. Ay, sino ka ba? Anong pakialam mo? Ang dami mong pakialam. Nanay, siya ang kalaguyo ni Yang Chunhua. Ah, edi magaling. Kayo, masasamang magkasintahan. Ngayon, hindi na kayo nagtatago, di ba? Tingnan natin kung hindi ko kayo papatayin ngayon. Aray, Nanay, Wala kaming masama ni Ate Chunhua. Bakit hindi mo tanungin ang anak mo? Bakit nakipaghiwalay si Ate Chunhua sa kanya? wala nang tanong. Hindi ba kayo ang masasamang magkasintahan? Gusto lang magsama, di ba? Wang Gang, ikaw na lang ang magsabi? O dadalhin kita sa presinto? Kalokohan. Ano? Dadalhin sa presinto? Hindi ba kayong dalawa ang masasama? Gusto ninyong magsama, di ba? Sige, pwede naman.
Basta makapaglabas ka ng 20,000, pumapayag na ako sa inyo. Dadan, kung hindi, tama na? Ako. 20,000. Ibibigay ko sa iyo. Pero ang anak mo, ngayon, dapat pumirma sa divorce papers. Skype. Ay naku, magbibigay pa? Kaya mo bang maglabas? Ikaw, nagtatrabaho sa construction, puro hirap. Ni isang bahay hindi ka makarenta, di ba? Ano ang pinagsasabi mo? Walang hiya. Ako na ang magbibigay ng 20,000 para sa kanya. Eto. Sa card na ito, may 20,000 piso na cash. Pwedeng i-withdraw sa bangko anytime. Pero may kondisyon, kailangang pilitin mo ang anak mo. Nahiwalayan si Yang Chunhua, ay sa iyo na ang pera, pirma ka na. Pirma na agad, bakit ka nakatulala? Hindi naman. Mama, hindi natin dapat tanggapin itong pera ako. Ano ka ba? Ako? Pirma ka na agad, kunin mo na ang 20,000 at isaulo mo muna? O gusto mo ba makasama ang babaeng baog na yan hanggang sa pagtanda? Ma'am, Su confirmed na po, tama lahat. Alis na tayo. Hahanap ako ng bagong asawa para sa iyo. Hemp. Ano? Ano ba ginagawa nyo? Ang anak mo usapang pera kay Yang Chunhua. Tapos na, sa anak mo naman may isa pa tayong usapin. Ma'am Su, nagkamali po kami, patawarin niyo po kami. Ma'am Su. Huli, nadalhin niyo siya sa pulis. Huy, wag po. Wag Ma'am Su. Ma'am Su. Huy, nagkamali kami. Oy. Ma'am Su, salamat po. Walang anuman babae ang mas nakakaintindi sa babae. Ma'am Su, huwag kang mag-alala, babayaran ko po ang pera. Oo nga, Ma'am Su. Maraming salamat po sa pagkakataong ito ang perang ito. Sa akin na lang, ilista ako na ang magbabayad para kay Ate Chunhua sa iyo. Hindi na kailangan, pero may isang bagay kailangan mong pangakuan ako. Sa tingin ko, magaling kang materyales. Gusto kitang kunin bilang personal assistant ko at bodyguard. Isang buwan bibigyan kita ng 100,000. 100,000? Ito ang assistant. Naiintindihan ko, pero ang bodyguard. Simula ngayon, maliban sa pag-CR, kailangan mong sumunod sa akin palagi. Susi ito ng bahay namin, lumipat ka na ngayon din. Kailangan din naming tumira ng magkasama? Ang galing ni Ludandan. Pwedeng tumira kasama si Ginoong Su. Kahit mamatay ako, sulit na. 100,000 kada buwan. Diyos ko, sana ako na lang. Ay, gusto ko rin pumunta. Ano, ayaw mo? Hindi po, Ginoong Su. Karpintero lang ako. Wala akong alam. Noong araw sa Haicheng, ang top scorer sa science na may 720 points, gustong matuto maging assistant. Hindi naman mahirap, di ba? Alam ko kung ano ang iniisip mo. Kung gusto mo, si Binibining Chunhua, pwedeng sumama rin. Sa bahay namin, kailangan pa ng kasambahay. Bibigyan kita ng 50,000 kada buwan. Ginoong Su, ako. Marunong lang akong magluto ng ordinaryong ulam. At galing ako sa probinsya. Walang problema. Kung titingnan mo ang 3 henerasyon pabalik, sino ba ang hindi taga-probinsya? Siya. Pumapayag ako. Medyo gabi na, umalis na tayo. Ginoong Su, ang laki ng bahay niyo? Ang kwarto ninyong dalawa, inayos na ng katiwala. Magpahinga na kayo ngayong gabi. Bukas kasi kailangan kong dumalo. Sa investment conference ng Yunhai Group. Mahalaga ito sa kumpanya. Kailangan mong sumama sa akin. Sige po, walang problema, Ginoong Su. Binibining Chunhua, matutulog na muna ako.
Sa wakas, nakarating na sa ikatlong antas. Ang sining ni Luban talagang malakas. Ngayon, ang lakas ng katawan ko, hindi bababa sa 100 beses kaysa dati. Pasok. Binibining Chunhua? Bakit ka nandito? Dandan, naisip ko, babalik na lang ako sa construction site. Hindi ako komportable dito. Natatakot din akong makasagabal sa inyo ni Ginoong Su. Iniligtas mo ako ng 2 beses at pinakawalan mo ako sa kasal. Wala akong maibabalik sa iyo, kaya ang sarili ko na lang ang iaalay ko sa iyo. Ate, huwag kang ganyan. Huwag kang mag-alala. Ay, Ate Chunhua, huwag kang ganyan. Ay, anong kapalit? Walang kapalit. nandidiri ka ba dahil nag-asawa na ako? Marumi. Ate, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ang totoo, ako at si Wanggang 5 taon na kaming kasal. Wala siyang kakayahan. Hindi niya ako ginalaw. Birhen pa ako. Ay, Ate, ako, ang ibig kong sabihin. Hindi ko kaya samantalahin ka. salamat. Uuwi na muna ako. Magpahinga ka. Hindi ko inaasahan. Si Ate Chunhua ay malapit na sa 30 birhen pa rin. Ito na ang Yunhai Group venue ng investment conference. Kung makakasundo natin si Yunhai at magkaroon ng partnership ang Su Construction, ay tiyak na aakyat sa mas mataas na antas. Kaya mamaya kailangan mong mag-ingat. Hoy, hindi ba ito si Miss Su? Hoy, ang mga tao sa Su Construction ay patay na ba lahat? Kumuha ng manggagawa para maging assistant? Kung sino ang gusto ni Ginoong Su na maging assistant, wala ka sa posisyon para mangialam. Ano? Hindi na masakit ang puwet mo? Su Ching Shui, kontrolin mo ang aso mo. Ang mga narito ay mga kilala sa lipunan. Huwag mong hanapin ang gulo. Sobra ka natigil. Sino ka bang bastos na bata at naglakas loob kang gumulo sa venue ng Yunhai Group? Tagapamahala Jiang, dumating na po kayo sa wakas. Mr. Lee, ano ba talaga ang nangyari? Dahil lang kay Su Ching Shui na kumuha ng isang katulong na manggagawa para dumalo sa pulong. Narinig ko, ang chairman ng inyong grupo ay pinahahalagahan ang kalidad at profesionalismo. Kung makita niya, hindi maganda. Sa tingin ko, bago dumating ang chairman, paalisin na natin sila dito. Oh, President Su, ikaw ba ang aalis o ako na ang magpapaalis sa inyo? Chairman, may balita na po tungkol sa hinahanap ninyo. Nasa event ng ating grupo, sa lugar ng pulong ng kooperasyon. Kuya Lu, noong araw, tinustusan mo ang pag-aaral ko. Inisip ko na, sa pagkakataong ito, ibibigay sa iyo ang proyektong ito. Para po kayo ay umunlad. Sige, tara, pumunta na tayo sa venue. Bitawan mo. ano ang gusto ninyong gawin? Tagapamahala, Jiang. Sinasadya mo kaming targetin. Su Ching Shui, kung marunong kang umintindi, umalis na kasama ang aso mo. Huwag kang magpahiya dito. Wala kayong karapatan sa Yunhai Group makipag-usap tungkol sa partnership. Tagapamahala Jiang ang namamahala sa pulong na ito. Siya ay nakipagkasundo na sa tatay ko. Tama ang sinabi. Ang partnership na ito ay kay Mr. Lina. Ayo, Su Ching Shui, ganito na lang. Alagaan mo ako ng ilang araw. Kapag natapos ko ang partnership at naipamahagi na ang proyekto, bibigyan kita ng ilan para makinabang ka rin. Ano sa tingin mo? Manager Zhang, ito ay pang-aabuso ng kapangyarihan para sa pansariling kapakanan. Hindi ka ba natatakot? Alam ba ng chairman ng Yunhai Group? Ako ang pinakaunang sumunod ng chairman na matapat na tauhan. Sa tingin mo ba ang chairman dahil sa maliit na bagay na ito ay gagawa ng anuman sa akin? Naiintindihan ko na. Hindi ko inaasahan na ang Yunhai Group, isang nangungunang internasyonal na conglomerate, ay mayroon kang ganitong uri ng walang hiyang matandang tao. Ang tapang, ang lakas ng loob mo. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng Yunhai Group? Sasabihin ko sa iyo, kung galitin mo ang Yunhai Group, ang buong mundo ay walang lugar para sa iyo. Talaga?
Ikaw na walang alam sa kalawakan manggagawa, maglakas loob na walang respeto sa Yunhai Group. Lu Dandan, wala kang takot sa batas. Bitawan mo agad si Manager Tsang. Su Qingshui, ang iyong Sus Jianye, gusto mo bang malugi? Utusan mo ang tao mo, napakawalan siya. Ang tapang. Sige, gawin ninyo. Kunin ninyo silang dalawa at ilabas. Umalis kayo. Tigil niyo yan. Chairman, bakit kayo nandito? Bakit? Ang pulong ng pagtutulungan na inorganisa ko, hindi ba ako pwedeng dumalo? Hindi. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Chairman Lee, madalas kong marinig si tatay na binabanggit kayo, sabi niya, bata pa kayo at may kakayahan. Ngayong nakita ko kayo, tunay nga na karapat-dapat sa inyong reputasyon. Dadagimis na miss kita. Xiaomei, ako. Hindi ba ako nananaginip? Ikaw pala ay mula sa Yunhai Group Chairman. Oo nga, ano sa tingin mo? Ang galing ko, di ba? Lu Dada, ang galing mo naman. Nagiiwan ka ng mga paramdam kung saan-saan. Ako. Tatage. Sino ito? Xiaomei, ito ang amo ko, si Chairman Su, ng Su Construction Chairman Su. Ito ang kapatid kong babae. Hindi ako iyong kapatid mo? Matagal ko nang sinabi, kapag kumita na ako ng pera, pakakasalan kita. Ngayon ay tama. Maraming tao ang naririto. Sasabihin ko ng muli, pakakasalan kita. Ito naman ay ang kontrata ng proyekto ng Yunhai Construction. Nilagdaan ko na ito. Ngayon, ibibigay ko na ito sa iyo. Sa hinaharap, kung gusto mong makipagtulungan sa anong kumpanya, ang lahat ng kita mula sa proyekto ay sa iyo na lahat. Tagapamahala Zhang, ano ito? Hindi mo ba sinabi na ang proyekto ay tiyak na akin? Singreading, Hindi ko rin alam. Chairman Lee siya ay isang construction worker lang. Bakit inilagay ang proyektong ito sa kanya? Ano? Kailangan ko pa bang ipaliwanag sa iyo ang aking dahilan? Zhang Wood. Chairman Lee, Pagkatapos ng mga taong ito nakasama ako, lumakas ang iyong loob. Naglakas loob kang makipagsabwatan sa labas at baguhin ng lihim ang aking opinyon. Tanggal ka na? Chairman Lee, Ikaw ang nambubuli kay Kuya Lu kanina, tama ba? Ana ipaalam sa lahat. Putulin ang pakikipagtulungan ng Lee's Building Materials at Yunhai Group. Opo. Naayos na, Chairman Lee. Chairman Lee, hindi mo pwedeng. ikaw na gago. Ano ba talaga ang ginawa mo? Ang Yunhai Group ay tuluyang umatras ng puhunan. Umuwi ka na dito? Tingnan mo kung paano kita haharapin. Chairman Lee, President Su, ang proyektong ito ay mas pamilyar ka kaysa sa akin, kaya ibibigay ko sa iyo ang gawin ito. Kung gusto ni Kuya Lu, wala akong tutol. Salamat sa iyo, Xiaomei. Kuya Lu, dahil tapos na ang lahat, tapos na. Pumunta na tayo kumuha ng marriage certificate ngayon. Xiaomei, gaano ka pa ba katanda? Huwag kang magloko. Hindi ako maliit. Matagal na akong may sapat na gulang. Pangkalahatang, tagapamahala Lee. Gusto mo bang mag-usap tayo ng mga detalye ng partnership? Ako ang maglilibre sa iyo ng pagkain.
Oo, sakto naman. Gutom ang tiyan ko. Gutom din ito. Sige, sundin na lang natin si Sir Su. Kumain muna tayo. Dahil gutom si Kuya Lu. Eddie, sasama ako sa inyo kahit nag-aatubili. Kumain tayo ng sabay. Tara, Kuya Lu, sumakay ka sa kotse ko. Kuya Dadang, ito ay espesyal kong in-order para sa'yo na kidney, napaka-nutritious para sa katawan. Mabuti para sa ating dalawa. Sir Lee, si Dadang ay bata pa. Ang pagkain nito ay sobrang init sa katawan. Kumain ka ng quality protein. Halika, kumain ka ng hipon. Kumain ng maraming paa ng baboy para sa collagen. Ang taba naman. Kumain ng carbs para magkaroon ng lakas. Halika. Kainin mo itong tadyang ng tupa, halika. At itong karne ng baka. Pampalakas ng katawan at saka mayroon pa. At ito, Kumain ka ng marami nitong lotus root. pampatalino. Itong gulay dapat mong kainin para mabawasan ang taba. Tingnan mo ang platong ito. Ang nakaserve ay sobrang mamantika. Kuya Dadang, ngayong gabi, samahan mo akong matulog. Sir Lee, sa tingin ko, hindi na kailangan bukas. Kailangan ko pang pag-usapan kay Dadang ang mga detalye ng proyekto. Dadang, sumakay ka. Wala akong pakialam. Gusto kong sumama kay Kuya Lu. Saan matutulog si Kuya Lu? Saan ako matutulog? Wala akong pakialam. Gusto ko lang makasama si Kuya Lu. Kung saan matutulog si Kuya Lu, doon ako matutulog. Kung hindi, umupo na lang ako sa harap. Ay, Kuya Lu, mas mainit kapag magkadikit. Mas komportable kapag nakadikit kay Kuya Lu. Tama ba, Boss Su? Kuya Lu, alam mo ba? Nagpatingin ako sa isang master. Sabi ng master, napaka-match ng ating zodiac signs. Sobrang swerte ako para sa asawa. Lalapit ako sa iyo ng kaunti para dumikit ang swerte sa iyo. Hindi ko akalain. Ang ating Boss Lee, na chairman ng Yunhai Group, naniniwala sa mga ganito. Ano? Sabi ng master, ang zodiac signs namin ni Kuya Lu ay perfectong match. Kapag sumama na siya sa akin, tiyak na uunlad ang kanyang negosyo. Naku, kasalanan nito. Kuya Dandan, paano ka nakatira sa ganitong lugar? Napakaliit. Ay, kung hindi bukas, bibilhan kita ng malaking villa. Xiaomei, ito ang bahay ni Boss Su. Ay naku, pasensya na, Boss Su. Hindi ko inaasahan na ang iyong lugar na mukhang maluwag ay talagang maliit pala. Xiaomei, sapat na ito kalakihan. Maayos naman ako dito. Ay, magpapahinga na ako. Kayo rin, magpahinga na kayo ng maaga. Ay, Kuya Dandan, gusto kong matulog sa tabi mo ngayong gabi. Ginoong Lee, marami pa kaming kwarto sa bahay. Dadan, natatakot ako matulog mag-isa. Pakiusap, hayaan mo ako ngayong gabi ay. Pwede ba tayong matulog ng magkasama? Ginoong Lee, gusto mo ba samahan kita sa pagtulog? Ah, oo. Xiaomei, ang lakas ng ingay ko kapag natutulog. Ikaw, sumama ka kay Ginoong Su matulog. Ako, Maaga o huli. Magiging akin ka. naku. Naku, kung magpapatuloy ito, sasabog ang ulo ko maaga o huli. Dadan, salamat sa pag-aalaga mo at ni Ginoong Su. Mas mabuti pang bumalik ako sa construction site at magbenta ng lunchbox. Hindi na ako magbibigay ng abala sa inyo. Si Chunhua talaga ang hindi pabigat. Hindi pwede. Napabayaan ko na ang pagsasanay ko. Ang mga damit ko ay matibay pa. Hindi na kailangang bumili ng bago. Hindi pwede. Kaarawan mo ngayon. Matagal akong nawala. Walang nagbigay sa'yo ng regalo sa kaarawan.
Ngayon, kahit anong sabihin, kailangan kong punan lahat ito. Magandang araw po sa inyong tatlo. Gusto po ba ninyo makakita ng suit o casual? Bagong dating ang aming mga bagong estilo. Ilabas ninyo ang pinakamaganda lahat ng damit. Sige po, sandali lang. Ginoo, sa palagay ko, mali yata ang pinuntahan ninyo. Ang mga damit dito ay hindi angkop para sa kanya, na isang construction worker. Ano, sabihin mo? Nasaan ang damit na bagay sa kanya? Para sa kanya. Sa mga tiyang sa labas, maraming damit na tig 50 piso. Ang mga damit dito, kahit isuot niya, mukha lang ninakaw. Itong hilera na ito, yung mukhang matanda, huwag na. Sa natitira sa tindahan, lahat ng estilo, ayon sa sukat niya, kumuha ng tig-isa. Ang mga damit dito, aabot ng milyon-milyon. Kaya nyo bang bayaran? Mag-ingat ka, huwag kang magpalinlang sa kanila. At gumawa ng walang kwentang bagay. Talagang hindi na kailangang bumili. Marami akong damit. Hindi ko maisuot lahat. I swipe ang card. Oh, Bayad na, 5,600,000 at 80,000. Pasensya na po, sir. Pasensya na. Minamaliit ko kayo. Ihatid sa address na ito. Assistant Liu, dahil si General Manager Lee ay binigyan ka ng maraming damit, bibigyan kita ng isang Mercedes bilang birthday gift. hindi pwede! Ang Mercedes na ito ay pang matatandang lalaki. Si Kuya Datan ay bata pa. Kung gusto mo ng kotse, Rolls-Royce Phantom dapat. Ipapa-request ko na ngayon ang sasakyan. Hindi pwede. Ang Rolls-Royce ay para sa mga bagong yaman. Eddie Bugatti. Hoy, Tumigil! Sabihin mo, anong kotse ba talaga ang gusto mong i-drive? Hindi na kailangan bumili. Wala nga akong lisensya. Kahit bumili ako, hindi ko naman madadrive. Si Xiaomei, ang magiging driver mo. Si Amoli, sa karaniwan ay isang taong laging sumasakay, di ba? Kung hindi, hahanap ako ng driver para kay Dandan. Ano? UFO. Saan? May delivery ako sa construction site. Kukunin ko na ang parcel. Oy, Lu, Tanan. At saka, alamin mo rin ang project. Dandan? Hoy, Dandan. Ang galing mo naman. Ilang araw lang hindi nagkita naging taong nasa itaas ka na. Hoy, bakit ka bumalik sa construction site? Sabihin mo kay kuya. Nag-ikot-ikot ka ba ng naka-costume? Anong nag-ikot-ikot? Bumalik ako para magtrabaho. Kuya Lo, narinig ko na yan. Ngayon, ikaw daw ay pangkalahatang tagapamahala ng konstruksyon ni So. Simula ngayon, sana tulungan mo ako, Oo naman. Oo naman. Akala mo ba, dahil nakasuot ka ng formal na damit ay tao na sa itaas? Sa tingin ko pinalayas ka ni Amo Su at pinabalik dito, di ba? Ahahaha. Sino siya? Siya ang contractor ng project expansion. Lu Dandan, sa totoo lang, may problema ka ba sa kaya pinaalis ka ni Amo Su dahil hindi ka niya gusto? Kung ako sa'yo, dapat mo siyang hayaang hanapin ako. Wala nang iba. Sa bagay na iyon, ako ang pinakamagaling Ignorante. Sabi ni Amosu, bibilhan pa ako ng Mercedes. Ayaw ko, kaya hindi ko tinanggap. Ay, naku, magyabang ka pa, ikaw talaga. Bibigyan ka ni Amo Su ng kotse? Sino ka ba? Lu, ito si Dian. Su Qingxue na naghanda para sa'yo ng may back, tapos na ang proseso. Pakisay na lang. Lu, ito si Chairman Lee, mula sa ibang bansa, na nagutos ng Ferrari. Pakitanggap po. Ito. Sabi ko na nga ba? Ayaw ko. Ikaw,
Hindi lang nakuha si CEO Su, kundi pati ang reyna ng negosyo. Si Chairman Lee ng Yunhai Group. Ano? Ikaw, Chen. Ang kaibigan kong si Lu Dandan. Galing, di ba? Anong hirap sa pagiging sugarol? Tara, alis na. Uy, Lu Dandan. Yaman mo na ngayon. Tingnan mo kami. Magdiwang tayo, di ba? Oo nga. Sige, pagkatapos ng trabaho ngayon, tayong lahat, magkaraoke tayo. Magdiwang tayo. Sige, sige. Pareha silang sasama? Ha ha ha. Si. Kuya, bumili tayo ng alak. Sasamahan kita. Kung kaya mo akong talunin sa inom. Hoy, sige miss. Tara. Talagang mahirap ang ekonomiya. Ang bata pa ay nagtatrabaho sa gabi. Ikaw? Masamang babae. Bumili ako ng alak sa iyo. Gumastos ako ng 5,000. Tatakas ka pa? Kung hindi kita gagahasain ngayon, hindi na ako si Chen. Bitawan mo ako. Kuya, tulong. Hoy, iyan ba si Lu Dandan? Si Lu na lalaki? Ano? Gusto mong maging bayani? Sinasabi ko sa iyo, kung ayaw mong mapalo, lumayo ka. Narinig mo? Hindi mo naiintindihan ang sinasabi ko? Hoy? Ikaw? Sige. Ang tapang mo. Teka lang. Kuya, salamat. O kaya sabayan kita. Alam ko na. Tigilan mo yan. Mukha kang mga 20 taon lang. Hindi pumapasok sa eskwela. Bakit ka gumagawa nito? May sakit ang kapatid ko. Walang pera ang pamilya namin. Kung hindi ako mag-part-time dito, wala akong pera. Sige na, huwag ka na magtrabaho dito. Pumunta ka sa kabilang construction. Bibigyan kita ng trabaho. Oo, salamat kuya. Ano ito? Sorpresa. Li Xiaomei. Hindi. Bakit ka nandito? Sorpresa. Xiaomei, Hindi. bakit ka nandito? Dadan, maganda ba? Ito ay espesyal kong inihanda para sa'yo. Regalo sa kaarawan mo. Gusto mo ba? Maganda. Ay, kahit maganda, hindi pwede. Isuot mo ang damit mo. Bumalik ka na. Huwag naman. Dati naman tayong, natutulog na magkasama. Ay, dati walang lugar para matulog. Kaya nagsiksikan tayo. Ngayon, iba na sa dati. Dadan, ayaw mo na ba sa akin? Ay, wala. Hindi naman kita ayaw. Ay, Ibig sabihin gusto mo? Wala akong pakialam. Ngayong gabi, ako, gusto kitang kasamang matulog. si. Matulog ka sa kama. Matutulog ako sa sahig. Dadan, pakiusap. Pakasalan mo ako. Itong babaeng ito. Magsuot ka ng maayos. Bumalik ka na bago may dumating. Nandito ba si Dadan? Inihanda ko para sa'yo ang almusal. Kumain ka na habang mainit? Tama nga. Itong batang babae sa lutuan. Sino ba iyan? Kung hindi ka pa magbubukas ng pinto, papasok na ako. Ay, Chunhua, wag! Chunhua, makinig ka. Ipapaliwanag ko sa'yo. Siya, Danggit. Sino silang dalawa? Hindi naman lahat sila ay mga lover mo? hindi siya si Chunhua. Taga isang barangay kami. Siya ay kasamahan ko sa trabaho. Ito ay... Magandang araw po, ma'am. Ako si Wang Xiaojuan. Pumunta ako para kay tagapamahala Lu, para ipakilala ako sa trabaho. Siya dati ay babaeng nagtatrabaho sa bar bilang hostess. Sa tingin ko, hindi maganda yon. Kaya dinala ko siya. Sige, naiintindihan ko. Pero sabihin mo, dinala mo ang isang batang babae sa construction site. Para saan? Xiaojuan, di ba? Kung gusto mo, pwede ka nang pumunta ngayon sa Yunhai Group para mag-ulat.
1 buwan, 6,000 piso ang sweldo. Pumapayag ka ba? Salamat, tagapamahala Lu. Salamat, ma'am. Oo. Gusto ko. Dadan ang siopaw na ginawa ko para sa'yo. Tandaan mong kainin habang mainit. Bibili pa ako ng gulay. Sige, magtrabaho na kayo. Oy, salamat Chunhua. Ginoong Lu, sasabihin ko sa'yo, ang mga babaeng nasa paligid mo, ako lang, dapat, ang isa. Tara, Ay, ang sarap ng pagbalik. Ang sarap ng hangin sa construction site. Magandang araw sa inyong lahat ngayon. Magla-live tayo sa labas. You may. Ako si Maymay. Nakarating na ako sa construction site. Tingnan ninyo. Halika. Sa inyo. Bagay tayo. Kumusta? Kumusta? Sana lahat pumunta sa aking live stream. Mag-follow sa akin. At mag-like, okay? Ngayon panoorin kung ano ang mayroon si Maymay bagong stream. Uy, umalis na kayo agad. Mapanganib ito. Ginoo, magpe-film lang ako ng skit. Pwede ba? Pagkatapos, bibigyan kita ng 1,000. Hindi yun tungkol sa pera. Nasabi ko na. Mapanganib dito. Huwag ka nang mag-live. Umalis ka na. Ginoo, ayaw mo ng pera? Ano ang gusto mo? Kung hindi, ibibigay ko sa'yo ang aking medyas. Kuya, ayaw mo ng pera. Anong gusto mo? Kung hindi, ibibigay ko sa'yo ang medyas ko. Naglakas loob ka pang magbigay ng medyas? Tindahan ba ninyo ay wholesale ng medyas? Kahit ibigay mo sa akin ang panloob mo, hindi pa rin pwede. Umalis ka na. Bakya mong straight na lalaki. Alam mo ba, gaano kahalaga sa akin ang traffic? Bahala ka sa traffic mo. Wala akong pakialam kung saan ka nagli-live. Pero sinabi ko ng delikado dito. Hindi pwedeng mag-live dito. Umalis ka na. Ikaw? Streamer, nakikita mo ba ang martilyo sa itaas? Kung ibababa mo iyon, Bibigyan kita ng rocket. Oy, nakita mo na ba? Ako, sis, kapag umakyat ako, makukuha ko ang 5,000. Kung ganito na lang, hatian kita kalahati. Sige, okay na ba? si. Pero kung magka-aksidente, hindi ako mananagot. Sino may kailangan ng pananagutan mo? Nakita mo ba? Migranteng manggagawa? Ang dali ko kumita ng pera. Miss Mapanganib, bumaba ka na. Bumaba ka na. Bumaba ka. Lao Zhang, nandito ako. Tinitignan kita. Sige, mauna ka na. Kailangan matapos sa oras. Ang taas naman. Hindi na ako makababa. Kuya, pwede mo ba akong iligtas? Parang hindi na ako makababa. Kanina ang tapang mo? Bakit? Ngayon, natatakot ka? Ay, kuya, nagkamali ako. Nagkamali na nga ako. Hindi ba sapat? Ibibigay ko sa'yo lahat ng pera ko. Hindi pwede. Sinabi ko na kanina. Hindi ako mananagot. Ikaw, masama kang tao? Walang hiya ka? Ay, Ay, bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Bakit mo ako paulit-ulit na hinahawakan? ay, Aray. Aray ko. pasensya na. Hindi ko naman sinasadya. Parang sinadya mo yata. Ako? Ano ba yung ugali mo? Iniligtas kita? Ngayon baliktad ka? Hiniling ko bang iligtas mo ako? Nako, sa tingin ko, gusto mo lang ako kalantoyin. Buwisit ka? Manyak? Amin ka ba? Wala akong mali. Ay sige, ayaw mong umamin? Isasama kita sa crane para mahanginan. Ako? Huwag kuya, mali ako. Kuya, Mali na talaga ako. Buwisit na lalaki kulubing manggagawa. Ngayon, viviralin kita ay Ate Maymay, yung bagong upload na video. sumikat na. Sabi nila macho yung lalaki sa construction. Saka totoo raw yung skit mo. Lumampas na ng 100k ang likes. Homepage. Mensahe. Amos Car, ito ang babaeng iyon. Nagbebenta dito. Hindi nagbayad ng proteksyon. Lumayas. Hoy, tigil na sa pagkain. Lumayas kayong lahat. Tara. Alis. Ganda. Mukhang bago ka rito.
Kung matalino ka, ilabas mo na ang pera. Ilabas mo. Pinaghirapan ko itong perang ito. Bakit ko ibibigay sa inyo? Pwede naman hindi magbigay. Sumama ka sa akin. Kung paglilingkuran mo ako ng mabuti, hindi mo na kailangang magbayad. Panaginip mo yan. Binigyan ka ng pagkakataon, ayaw mo pa, alis. Dalhin siya. Bitawan mo ako. Ano bang gusto ninyo? Ano ang gusto ninyo? Isang manggagawa gustong maging bayani para sa babae? Naghahanap ng patay? Ay, Anong ginawa mo? Ano? Nagkamali ka ba? aray, tigil. Kuya, maawa ka. Aray. Salamat kuya sa pagpapatawad. Simula ngayon, si Daoba ay susunod sa iyo. Layas! Ate, Chunhua, umupo ka. Ate Chunhua, okay ka lang? Dandan, huwag kang matakot. Sasagipin kita. Nasaan ang mga tao? Lao Jiang, tumakbo na sila. Ay, Sina, tapos na ba ang trabaho? Umupo at kumain tayo? sinong maglalakas loob na guluhin ang kapatid kong si Dadan? Papatayin ko sila. Oh, Kain ka na. Iniwan ko talaga ito para sa'yo. Hoy, 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 hoy. Pampalusog ito. Mukhang si Chunhua ay talagang may malasakit sa iyo. Lao Zhao, ano bang sinasabi mo? Ate Chunhua? Kung gagawin mo pa ito, Sa susunod, wala na akong iiwan para sa'yo. Ma'am Su, bakit kayo nandito? bakit? Hindi ba ako pwedeng pumunta? Kuya, isa na lang nakuha. Ako? I shoot. Kaya pala, may ayaw pala akong pumunta. Hindi naman, Ma'am Su. Pakinggan ninyo ang aking paliwanag. Hindi, Ma'am Su. Makinig ka. Ipapaliwanag ko. Hindi ko talaga siya kilala. Ay, ako. Hindi mo siya kilala? Tinatawag kanyang kuya, ng paulit-ulit. Mukhang ang mga lalaki talaga nagiging masama kapag may pera. Palipat-lipat ng babae. Hawak ang isa, tingin sa iba. Hoy, Ma'am Su. Ate, ano ba talaga ang gusto mo? Ikaw, pakiusap. Bitawan mo na ako. Ay naku, mag-video tayo ng skit. Hatian nating 50-50 ang kita. Sabi ko na papasok na ako sa trabaho. Wala akong oras para sa kalokohan mo. Ay naku, ipinapangako ko. Samahan mo akong mag-video. Hindi na kita gagambalain pagkatapos. Ayos na ba? Si, ikaw ang may sabi niyan. Ako nga, Tara. Hindi. Paano natin dadalhin ito? Simple lang. Ang mga ladrilyong iyon. Ayusin ng maayos. Isalansan lang dito. Ganyan lang. Edo, hawakan mo ito para sa akin. Simulan ko na. Aray. Naku. Hoy, kumusta? Ilang tao na sa live room ngayon? 20,000. Oh, ikaw. Hindi. Marunong ka ba talagang mag-record? Buwisit ka. Yung record mo, puro bastos na video. Tama na. Hawak mo. Hindi ko inaasahan na ang ganda pala ng katawan niya. Wow, ang pogi. Bakit tama na ba ang pagtingin mo? Sino? Sinong tumingin sa'yo? Nakita mo ba? Ito ang totoong muscles. May gagawin pa ako. Mauna na ako. Hoy, wag naman Tara.
Mag-shoot pa tayo. Dumarami na followers ko sa livestream. Sabi ko na nga ba, papasok na ako sa trabaho. Wala na akong panahon sa kalokohan mo. Ay, hindi pwede. Wala akong pakialam kung hindi mo ako kukunan ng video. Mananatili ako sa'yo. Sige, sabihin mo. Ano ba talaga ang gusto mo? Para pakawalan mo ako. Simple lang. Kung magbibigay ka sa akin ng isang rocket, aalis ako agad. Kung 2 ang ibigay mo, gagawin kitang VIP. Sa susunod, pag pumunta ka sa livestream ko, uunahin kitang kausapin. Kung 10 ang ibigay mo, ano ang gusto mong gawin? Kung ano ang gusto mo, gagawin mo. Sige, ikaw ang may sabi niyan. Risk, tama, na isa kang manggagawa. Hindi mo afford, kaya wag ka nang magbigay. Wow, diba? Nagpadala ka talaga sa akin ng 10 rocket? Eh kung hindi, Hindi, kuya. Nagbibiro lang ako kanina. Mali ako. ay, gusto mong tumakas? Ano ba talaga ang gusto mong gawin ko? Sabi mo kanina, kung ano ang gusto ko. Gagawin mo? Ang mga ladrilyong ito, ilipat mo doon. Istak ng maayos. Ikaw, Handa ka sa pusta? siya. Kasi dati, nagpadala ka ng peking medyas para lokohin ako. Naku. Ay. Aray, ang baywang ko sa klolo. Ikaw, bakit mo ako dinala dito? Hindi ba na-spray ng baywang mo? Dinala kita para gamutin ang baywang mo. Ayoko, ayos lang ako. Pasensya na. Talagang aalis ka? Itaas mo ang damit mo. Dumapa ka. Ikaw, okay ka ba? Siyempre kaya ko. Siya. Sige, ikaw na. Ay, sarap. Dahan-dahan lang. Sarap. Ay, Ikaw. pagalan lang. Dahan-dahan-dahan. Bata pa. Ang galing. Ang tigas ng katawan. Si Kuya Luke, galing ha. Nakakuha na naman ng isa. At saka sikat pa sa internet. Tara na. Naku, nandito pala si Boss Su sa lugar ng pagtatalo ngayon. Ay, dahan-dahan lang. Ang sarap. Si, Oy, kuya. Ang galing mo naman. Parang hindi na masakit. Ito. Siya, sila. Bakit tinitignan ako ng ganyan? Lao Zhang? Anong problema? Salita. Mikropono. Salita. Tagapamahala, Lu. Pumunta ka sa opisina ko. May itatanong ako sa'yo. At saka, sa araw-araw, huwag magdala ng mga taong hindi kagalang-galang sa construction site. Ay, anong sinasabi mong hindi disente? Ako at si Kuya Lu. Iyan ang tawag na magkasundo, nagpapaganda sa isa't isa. Ay, anong nagpapaganda diyan? Ako. Ma'am Su ito. Makinig ka sa akin. Lu, pumunta ka sa opisina ko. May itatanong ako sa iyo. Ay, Ma'am Su. Ikaw, Ma'am Su, pakinggan mo ako. Ako at siya. Wala talaga. wala? Akala mo hindi ko narinig? Na-spray ng baywang niya. Hinilot ko siya.
Sana nga. Ma'am Su, sabi mo may kailangan ka sa akin. Noong nag-inspeksyon ako ng mga materyales ngayon, natuklasan ko sa construction site, nawawala ang 2 pirasong gintong rosas na kahoy. Iyon ang pangunahing bulwagan na gagamiting materyales. Pero sira ang CCTV. Hindi talaga alam kung sino ang kumuha. Pero sira ang CCTV. Wala talagang alam kung sino ang kumuha. Kakasimula pa lang namin ng partnership sa Yunhai Group. Ang paggawa ng tourist spot na ito ang pinakamahalagang order. Pero malapit na ang deadline. At nangyari pa ito. Ma'am Su, huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala dito. Ang mga nawawalang materyales ay babawiin ko talaga. Paano mo babawiin? Ang mga magnanakaw na ito ay talagang matatapang. Sa liwanag ng araw, nangahas na magnakaw ng kahoy. Tingnan ninyo, bibigyan ko kayo ng leksyon. Tikman mo ang Dragon Claw. Ikaw? Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Su, Ma'am Su. Bakit ka nandito? Bitawan mo na yung kamay. Ah, Sila. Dali-dali. Bilisan nyo lahat, sabi ni Li Xiaoke. Kapag natapos natin ito, bawat isa sa atin ay 50,000. Bilisan nyo lahat, dali-dali. Gumalaw ng mabilis. Hoy, Ma'am Su. Huwag mong guluhin ang sitwasyon kung mag-ingay tayo. Ang mga kahoy na nawala. Hindi na natin mahahanap. Bakit mo ako sinaktan? Masarap ba? Masarap. Gusto mo pa? Ay, ayaw na. Hindi na. Nagmamaganda ka pa. Babaero! Ginoong Sueto, hindi ba ito espesyal na sitwasyon? Babayaran mo ito mamaya. Bilisan mo, habulin sila. Huwag silang lumayo. Ito, pero hindi natin sila maaabutan. Ginoong Su, gamitin mo ito. Bisikleta, nagbibiro ka ba? Kaya ba nito? Sigurado. Ginoong Su, yakapin mo ako ng mahigpit, bibilis na ako. Siya. Ay. Ito. Iyon ang 2 gintong mo. Mukhang may sumusunod sa atin. Tiyak si Li Aotian ang may gawa niyan. Ang talas ng mata mo, Ginoong Su. Agad mong nahulaan na ako ang may gawa. Dahil nandito na kayo, manatili kayo rito. Li Aotian, ano ang gusto mong gawin? Ano? Kung hindi dahil sa iyo at itong lalaki sa tabi mo ang aming Li, paanong mawawala ang malaking kliyenteng Yunhai Group? Ngayon, ibabawi ko ang utang ninyo sa akin lahat. Li Aotian, kung marunong ka, umalis ka na. Kung hindi, pagsisisihan mo. Hahaha. Nabulag ka ba? Marami akong dinala ngayon para sa iyo. Huwag kang mag-alala. Iiwan ko ang buhay mong aso. Ipapanood ko sa iyo kung paano ko lalaruin ang mga babaeng nasa paligid mo. Naghahanap ka ng gulo. Ay, dandan. Umalis ka na. Kasalanan ko ito. Ako ang dahilan ng iyong problema. Li Aotian, palayain mo siya. Ako ang mananatili, gawin mo ang gusto mo sa akin. Umalis, pumayag ba ako? Gumastos ako ng malaking pera para hanapin si Kuya Dabao. Hindi ako pumunta para makipagnego sa inyo. Ang kapal ng mukha mo. Umalis ka na. Yung mga tao ni Dabao, walang awa, parang hayop. Mauna ka na. Nandito ako. Kaya ko sila pigilan. Ma'am Su, huwag kang mag-alala. Nandito ako, isang Kuya Dabao lang ba? Nandito ako. Walang makakagalaw sa atin. Uy, bata, ang yabang mo ha? Kuya Dabao may hindi nagbibigay ng respeto sa iyo. Sino yun? Ganyan kayang yabang? Ludadan naglakas loob na suwayin si Kuya Dabao. Hintayin mo na lang na hiwain at ipakain sa isda.
Kuya Dabaw, patayin natin itong bata. Pagkatapos nito, bibigyan kita ng 500,000. Utang ina mo. Hindi. Bakit mo ako sinasaktan? Ikaw ang sinasaktan ko. Pinaglakas loob mong galitin si Kuya Lu? Mukhang sawa ka na sa buhay. Gulpiin ninyo siya hanggang sa mamatay. Itong lalaking walang hiya para matuto. Aray, ang sakit! Sakit! Tigil na! Aray! Haha. Kuya Lu, kasalanan ko. Bulag ang mata ko. Hindi kita nakilala. Huwag mo itong personalin. Ikaw? Ito ay ang presidente ng Sus Jianye, si Amo Su. Hindi ko inaasahan na ikaw pala ang asawa ni Kuya Lu. Ate, pasensya na talaga sa pagkakataong ito. Hindi ko talaga alam na ikaw ang asawa ni Kuya Lu. Huwag kang mag-alala. Mula ngayon, ang construction site ninyo, ako na ang bahala sa seguridad. Tiyak na walang magiging problema. Ay, Tama na. Bilisan mo at kunin siya. Lumayas na kayo. sige po, dalhin na. Umalis ka. Ikaw, bata. Hintayin mo ako. Anong hinihintay? Kumusta, Mr. Su? Sabi ko na nga ba eh. Tayong dalawa, walang problema. Hoy, Ikaw, bata. Habang wala ako, pumunta ka sa iba at sinabi mo na asawa mo ako. ito. Naku, wala akong kinalaman diyan. Pero Dadan, itong 2 puno ng golden silknan mo para maihatid ng walang sira, kailangan ng hindi bababa sa 7 araw. Pero sa oras na iyon, lampas na sa takdang oras ng delivery. Ang walang sirang transportasyon, madali lang iyon. Bukas, kaya ko silang lahat ihatid pa uwi. Dadan, huwag ka nang magyabang. Ano? Hindi ka naniniwala sa akin? Kung ganon, ganito na lang. Bukas, ihatid natin ito pa uwi. Halikan mo ako ano? Sige, basta kaya mo. Kahit anong gusto mo. Sige, usapan na yan. Paano mo gustong dalhin? President Su, narinig mo na ba ang tungkol sa Munyu Liuma? Xiaoqing, papadalhan kita ng lokasyon. Sunduin mo ako. Oy. Hindi ka naniniwala sa akin? Abangan mo. Zhao Hua Kongjia. Kunin mo na. Ano? President Su? Hindi kita niloko, di ba? Paano mo talaga nagawa yan? Huwag mo nang pakialaman. Ngayon ikaw naman. Presidente Su, hindi ka naman magba-back out, di ba? Ako? Siyempre hindi. Dahil hindi ka naniniwala sa akin, Hemp. Presidente Su, ang kapal mo. Hindi mo ba alam? Kuya Dandan fiancé ko yan. Nagbibiro ka, Presidente Lee. Bakit hindi ko narinig na pakakasalan ka ni Dandan? Presidente Su. Oo nga, ang galing ni Dandan. Totoong tanging tulad ni Presidente Su ang makakapantay sa kanya. Presidente Su. Hoy, hoy. Anong nangyayari? Masama na. Masama na, Paul, Presidente Su, bumagsak ang construction site. Malaking butas. Ano? Kumusta na? Presidente Su, nakarating na kami ng 30,000 cubic meters ng konkreto. Hindi mapuno ang butas. Hindi ko pa naranasan ang ganyang kakaibang bagay. Baka kailangan nating maghanap ng eksperto upang tingnan ito. Su Qingxue. Nagustuhan mo ba ang sorpresa ko sa iyo? Lee Aotian, ikaw na naman. Su Qingxue. Huwag nang magtapon ng konkreto. Sasabihin ko sa iyo, ang butas na ito ay hindi mapupuno. Oh, ang galing ng timing. Nandito rin pala si Presidente Lee. Hoy, mabuti naman, ganito na lang. Kung sasama ka sa akin isang gabi, siguradong tutulungan kitang malutasan ang problema.
Huwag mo nang isipin pa. Maliban sa kasama ko ngayon, walang ibang makakalutas nito. Kung hindi, hindi kayo matatapos. Talaga? Paano kung sabihin ko, kaya ko rin itong lutasin? Nagkukunwari ka ba? Ano naman kung may kakayahan ka? Ang kasama ko rito ay ang sikat na Zhang Banxian. Zhang Banxian. Sa tingin ko, siya ay isang matandang babae na halos nasa hukay na. Binata, walang gaanong kakayahan. Ang laki ng yabang. Titingnan ko kung paano mo ito pupunuin. Binata. Kuya Dandan, sa tingin ko ang matandang babae ito medyo kakaiba. O patulamin. Kung hindi, tayo na lang. Ganun pala. Ganyan lang pala. Tigilan mo na ang pagpapanggap dito. Ilabas mo na ang mga daga na pinalaki mo mula sa butas. Kung hindi, Nagsisinungaling ka? ikaw ang nag-aalaga ng daga. Ikaw ang nagpagawa sa mga daga na maghukay ng lagusan sa ilalim. Lu Dandan, anong sinasabi mong kalokohan? Binata, ano naman kung alam mo? May paraan ka bang ayusin ito? Lao Zhang, pumunta sa palengke. Bumili ng malaking tandang. Mas mabilis, mas mabuti. Sige, Para saan ang bibili ng manok? Hindi ba dapat pusa? ang tandang ay yang, ang daga ay yin. Kapag inihagis ang tandang sa butas, aalis ang mga daga ng kusa. Kapag umalis ang mga daga, ang butas na ito mapupuno na. Ludandan, darating ang manok. Gagamitin ang manok para punan ng butas? Lu Dandan, nababaliw ka na yata? Binata, may kakayahan ka. Pero ang daga na inalagaan ko, hindi siya ordinaryong daga. Isang malaking tandang, ha? Paano magiging epektibo? Oo nga, Mr. So, hindi sa sinasabi ko, ang pamamaraan ni Manager Lo ay masyadong katawa-tawa. Kaya mo, ikaw na. Panoorin mo, Mr. Su? Siyempre hindi kaya ng ordinaryong tandang, pero gagamitin ko ang Luban Shu para gawin itong fighting cock. Lao Zhang, itapon mo ang manok sa loob. Ito, Hindi. Magagawa kaya ito? dumating na. Panoorin mo, Mr. Su, 3 bilang. Itong hukay, mapupuno ng kusa. Lu Dandan, hindi ko inaakala na ikaw ay isang mangkukulam. Ay, Suching Shue, sigurado ka bang naniwala ka? Naniniwala ako. Mapuno na ba? Bakit hindi napuno? Kung mapupuno ang butas na ito, kakain ako ng tae ng pabaliktad. Hoy, tingnan mo. Tingnan mo, dali, tingnan mo. Ay nako, Puno na. Puno na. Zhang Banxian, ano ito? Hindi mo ba sinabing walang problema? Hindi mo kayang tapusin kahit isang construction worker? Ikaw. Paano mo nagawa iyon? Paano nangyari ito? Imposible. Kuya Dadan, alam ko na ikaw ang pinakamalakas. Wala akong pakialam. Binigyan kita ng 1 milyon. Kailangan mong alisin siya. Alam ko? Magaling. Ikaw. Lu Dandan, Okay ka lang? Naghahanap kayo ng gulo. Luban Shu gumuhit ng bilangguan sa lupa. Kuya Lu, mali ako. patawarin mo ako ng 1 beses. Hayaan mo akong makawala. Ayaw ko dati manggulo sa'yo. Pero ilang beses mo akong ginulo. Pasensya na.
Protektahan ng mga ninuno. Okay lang ako. Ang boses ko. Ang boses ko. Dandan salamat. Walang anuman. Ako ay medyo nahihilo ang ulo ko. Uuwi ako at matutulog. Okay na. Kuya Dandan, sabihin mo sa akin paggising mo. Ang ikatlong antas ng Luban Technique. Bakit ang dami nitong ginagamit na isip? Antok na antok. Ay. Sino yan? Pasok! Ate Chunhua, bakit ka nandito? Pumunta ako para sabihin sa iyo. Alis na ako. Ano yun? Ate Spring May? Nang aapi ba sa'yo? Hindi naman. Sa tingin ko lang, may mga babaeng katulad ni Amoli at ni Direktora Su sa tabi mo. Nandito ako, tapos may sasabihin ng iba, makakasama sa'yo. Ate, malinis ang relasyon natin. Wala kang dapat ikabahala kung anuman ang tingin ng iba sa'yo. Kasi pagkasama kita, ligtas ang pakiramdam ko. Dare, gusto kita. Ate? Ate. Sino yan? Dare, ang lolo ko, malapit na siyang mawala. Ang pinakamalaking pangarap niya sa buhay ay makita akong may pamilya. Kaya, pwede mo ba akong pakitang asawa? Samahan mo ako para makita siya sa huling pagkakataon. Samahan mo akong umuwi. Makita si Lolo sa huling pagkakataon. Si. Salamat. Ano dadamauna na ako? Chunhua, ang iyong bagahe. Iwan mo muna ang bagahe sa iyo. Hindi na ako aalis. Lolo, Babala ang host ay pumasok sa mapanganib na lugar. Qingxue, ang layout ng bahay mo ay hindi tama. Pinaghihinalaan ko ang lolo mo. Hindi siya may sakit, kundi may nanakit sa kanya. Ching Shui, ito ba ang lalaking hinahanap mo? Sino siya? siya ang aking stepmother. Ngayon ay sigurado na ako. Siya ang nanakit sa lolo mo. Naniniwala ka ba? Ngayon kayang gisingin ang lolo mo at gawin siyang katulad ng dati. Beast! Bata, ito ang pamilya Su. Hindi mo dapat sabihin yan bilang isang tagalabas. Nagsasalita ng walang katotohanan dito. Tao, palayasin ninyo ang taong ito. Huwag ninyo siyang hawakan. Huwag siyang hawakan. Bitawan. Tumigil kayo. Ilabas sila para sa akin. Mali ako. Salamat sa iyo, binata. Salamat, Dada. Huwag kang mag-alala, Miss Su. Trabaho ko lang ito. Huwag mo na akong tawaging Miss Su. Tawagin mo akong Qingxue. Hahaha, siya. Ang mabuti kong apo. Nakahanap ako ng mabuting manugang na lalaki. Ako, ang matandang ito. Muntik na akong mapahamak ng masamang babaeng iyon. Lolo, Hahaha, huwag nang pag-usapan ang malungkot. Tatanungin ko kayo, kailan ba kayo maghahanda para bigyan ako ng isang matabang apo na lalaki? Lolo, kung sasabihin mo pa ang mga iyan, hindi na kita kakausapin. Lolo, kung sasabihin mo pa ito, hindi na kita papansinin. Sisi, nitong mga araw na ako ay walang malay. Naghirap ka. Tara, isasama ko kayo ni Lolo para magdiwang ng maayos. Hindi na, Lolo. Sandali, may gagawin pa kami.
Dadan, alam mo ba, palagi kong iniisip na kaya ko kayanin lahat ng bagay. Hanggang makilala kita. Ma'am Sue, lasing ka na. Uuwi na tayo. Ginoong Sue, marami kang nainom. Umuwi na tayo. Dadan. Gusto kita. Ginoong Sue, marami kang nainom. Halika. Dadan, huwag kang umalis. Ikaw? Bakit ka nandito sa kwarto ko? Ay, Kahapon, ikaw ang nagpaiwan sa akin. eto? Wala naman akong ginawa sa'yo kagabi, di ba? Ay naku, ako'y isang binata. Sinira mo na ako. Wala akong pakialam. Panagutan mo ako. Sige, ako na ang bahala. Ay, marami kang nainom kagabi. Wala naman nangyari sa atin. Ludandan, ano ang ibig mong sabihin? Para sa'yo, hindi ako sapat na maganda? Ikaw? Medyo lang. Ikaw? Sakto lang. Ikaw, nagsabi ka pa ng isa? Beh, Simula ngayon, Wu Fujianggong opisyal ng magbubukas. Mula ngayon, basta may makakain si Ludandan, siguradong may para sa inyong lahat. Mabuhay si Amo Lu. Kuya Dandan, ngayon may kakayahan ka ng kumita? Kaya ba tayo pwedeng magpakasal na? Na? Yun, May. Huwag kang masyadong magmadali. Kuya Dandan, tara mag-record tayo ng video. May surprise ako para sa iyo. Ay, may gagawin pa ako sa construction site. Uuna na ako. Ay, magtatrabaho na ako. Magpakasal na? Kuya Dandan, hinto, umuwi ka sa akin. Magpakasal, umuwi, magpakasal. Mag-record na tayo ng video.